Yahweh, ang Ama. Sa makatwid, ang nakasulat po sa Oseas Kabanata 11, no? Talatang 9 ay hindi napatutungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ito'y napatutungkol sa Diyos Ama na siyang si Yahweh. Kaya nga po, sapagkat si Yahweh ang tinutukoy ng Oseas 11:9 hanggang 10, hindi po pwedeng gamitin ang talatang ito o i-apply ito sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po maiintindihan sapagkat ang kanilang pagkakatanggap, ang Kristo, no, ay itong Kristong ito na sinasabi nilang tao lang, no, hindi pwedeng maging Diyos, akala nila ay siya ring si Yahweh. Yun ang paniniwala nila na akala natin ay tama, mali po. Iba po si Yahweh, iba po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung sinabing siya'y Diyos, hindi tao, ang tinutukoy po doon ay si Yahweh, hindi po ang Panginoong Hesukristo. Para patunayan ko, Tatalari, na ang iglesia, yung mga talata na para sa Ama, ay ginagamit nila para sa anak, kaya sila nalilito. Itong sinulat nila sa isang babasahin, sa pasugo pa din. Nilathala nung July 2006, sinulat po ni Ginoong Alberto P. Gonzales. Ganito ang sabi, sa makatuwid nagkakamali sa pagkaunawa at paggamit ng mga talata ng banal na kasulatan, ang mga nagtuturo at naniniwalang si Kristo ay Diyos. Abay, pagpansinin po ninyo yung sinabing ito. Yun daw pong naniniwalang Diyos si Jesus ay hindi nakakaintindi ng nasusulat sa Biblia. Itutuloy ko po. Ang isang tunay na Diyos ay ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Hindi si Kristo ang Diyos na lumalang. Alam mo ninyo kung bakit hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos? Sapagkat hindi po sila sumasampalataya sa aral ng Santissima Trinidad. Ito po ang ugat ng kanilang pagkaligaw. Si Jesus po ay iba sa Ama. Ang Ama po ay iba kay Jesus. Sa makatwid, pag gumamit ka ng talata na para sa Ama, hindi mo pwedeng i-apply para sa anak. Kaya nung sinabi nila dito sa pasugo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi ang Diyos na lumalang, may problema sila. Akala nila, ang paniniwala natin ay si Kristo, siya ring si Yahweh. Katunayan, Brother Marco, sa isang bahagi pa nga nun, sabi nila, hindi pwedeng maging Diyos si Kristo dahil si Kristo ay hindi manlalalang o lumalalang. Opo, tatandaan po natin na ang Diyos ay binubuo ng 3 persona. Ang ibig pong sabihin ng persona, ang kanyang definition, individual being. Ang Ama po ay manlilikha. Ang anak po ay tagapagligtas. Ang Espiritu Santo po ay siyang patnubay o katotohanan. Magkakaiba po sila ng mga gawain. Hindi mo po pwedeng ilagay ang gawain ng Ama kay Jesus. At yung talata na para sa Ama ay gamitin mo kay Jesus. Pagka ganun ho ang ginawa mo, maliligaw ka po. Sa makatuwid, nung sinabi ng Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu, ito po ay tumutukoy sa ating Yahweh, kay Ama. Sa makatuwid, huwag mong gamitin kay Jesus. Nung sinabi po ng Oseas 11:9 hanggang 10 na ako'y Diyos, hindi tao, yan po ay si Yahweh, hindi po yan si Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Anong ibig kong sabihin? Ang Diyos po ay hindi tao, ngunit ang tinutukoy ay si Yahweh. Hindi angkop gamitin para kay Jesus. Ngunit ang Diyos, tatandaan natin, pwedeng maging tao. Pero ang tao, hindi pwedeng maging Diyos. Yun nga po ang sinasabi natin, mga kapanalig. Kapag ginamit natin ang salitang Diyos, per se, Diyos, pwedeng tumukoy yan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Pero pag sinabi nating Ama, hindi pwedeng magpatungkol yan sa Anak o sa Espiritu Santo. Magkaiba po yan, Brother Marco. Opo. At binanggit ko yung Trinity. Maririnig nila yan at sasabihin, imbento lang ninyo yan, mga Katoliko, yung inyong mga konseho, yung inyong mga Santo Padre, ang inyong mga obispo. Imbento po ba natin ang Trinidad o yung tinatawag nating Ama, Anak at Espiritu Santo? Sino po ang nag-introduce niyan sa atin? Basahin natin ang Mateo 28:19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapanalig, ang magulo pong aral na nakakapagpaligaw upang hindi kilalanin ng Iglesia ni Kristo na si Jesus ay Diyos, sapagkat pinipilit po nilang pilipitin na ang talata para kay Yahweh ay i-apply para kay Kristo.
At tatandaan po natin, meron pang isang mapandayang aral, yun pong sinasabi na kalagayan at kalikasan. Sa kanila kasi tatalari, pag ginamit mo yung kalagayan, ay i-apply nila sa kalikasan. O magkaminsan, yung kalikasan ay ina-apply nila sa kalagayan. Alam po ninyo, kadalasan sa kanilang pasugong magazine, pag ang pinag-uusapan si Kristo, sinasabi nila, si Kristo ay likas na tao. At bilang patutuo dyan, isang magazine din nila ang nilabas, sinulat ni Saturnino A. Francisco noong November-December 1989 issue. At sinabi niya dyan, tinitindigan ng Iglesia ni Kristo na ang kalikasan o kalagayan ng ating Panginoon ay tao. So, sa makatwid dito, hindi nga po natin mauunawaan yung tunay na kalagayan at kalikasan ni Jesus. Kapag ang pakahulugan sa salitang kalagayan at kalikasan ay pinag-isa lamang. Tatandaan po natin, mga kapanalig, ang Panginoong Jesucristo ay meron pong kalagayan. Siya po'y nasumpungan sa kalagayang tao. Ngunit ang kanya pong kalikasan o naturalesa ay ang pagiging tunay na Diyos. Sinabi po ng Biblia, Lucas Colossus chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Yung kalikasan daw po, yung naturalesa ng Diyos, ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Kaya nga pag may baboy, paliguan mo, no? Ayan, bihisan mo pa, yung mga aso. Pero iiral at iiral yung kanilang naturalesa. Ano yan? Sila'y hayop pa din. So, ang Panginoong Jesucristo ay nag-anyong tao, ngunit ang kanyang kalikasan, ang kanyang naturalesa ay pagiging tunay na Diyos. Kaya nga po, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na masdan ninyo ako't hawakan, no? Na ako'y may laman at buto, totoo po yun, hindi natin itinatanggi. Subalit wala pong pinapatunayan sa talatang yun na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. At yung kanyang pagpapakilala na ako ito may butot laman, ito po yung kanyang kalagayan. Subalit tatandaan po natin, iba ang kalagayan, iba ang kalikasan. Yung kalikasan po, wag nating itukoy sa kalagayan. At yung kalagayan, wag nating banggitin sa kalikasan. Maliligaw po tayo, no? At tatandaan natin ang isang paalala ng Biblia, ang hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, siya po'y hindi kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Sa makatwid, pagka may nagturo na si Jesus, tao lang, iyan po'y Antikristo. Ano ang dapat? Si Kristo ay naging tao. Iba po yung tao lang sa naging tao. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa mga pag-aaral ng katotohanan at bumukal po sa ating puso ang kaisipan na maging matalino sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marcos C. Evangelista. Ito naman po si Tatang Larry L. Malyari. Hanggang sa muli, samahan ninyo kami dito sa Panayang Palataya.